Ito nga pala mga kabatak, yung full video nung huli naming laot. Ito nga pala yung apps na ginagamit ko mga kabatak para makita namin yung aming mga fish trap sa laot. At habang palaot nga kami ay nagsisinyas ako at baka kami ay makasagasa ng vapor dyan sa laot. Ay nako, fast forward nga pala tayo mga kabatak at nasabitan na namin yung aming BOBO o yung mga fish trap sa laot. At yun nga palang bakal na yun mga kabatak ay yung ginagamit namin para masabitan yung linya ng aming mga BOBO. At ito mga kabatak, unang fish trap na binatak namin ngayong araw. Inabot na nga kami ng liwanag mga kabatak bago namin naiangat yung aming unang fish trap ngayong araw. At ito yung huli niya. Buena mano, dalawang medyo malaking maya-maya. Medyo maaga nga pala kaming nalaot mga kabatak ngayong panahon dahil kulyadahin. Yung kulyada nga pala dito mga kabatak ay yung malalaki ang alon. Kapag may kaunting sama ng panahon ay natagal yung ganong malalaki ang alon. Pero wala namang bagyo. At inaagahan nga namin mga kabatak yung paglaot dahil pagdating ng tanghali ay nalakas na ang hangin at nagkakaroon na ng alon. Ito yung aming buhay na mano at pinagyabang pa ni kabatak sa camera. Talaga naman pag nag-vlog ay kailangan talaga ay may kuha. At ito yung aming isang fish trap at napakarami ng itlog ng pusit o yung pusit lumot dito sa amin. Panos kung tawagin baga. Ayan ay kapag meron yan ay napakadalang ng pasukan. Paborito nga palang itlogan ng mga pusit yung aming mga fish trap mga kabatak. May nakakaalam ba sa inyo mga kabatak na nakakain ba yung itlog na yan? At napakarami namin parating ganyan. Hindi namin alam kung nabubuhay pa ba yung mga tinatanggal naming itlog ng pusit. At pag angat nga mga kabatak nitong kasunod naming BOBO ay meron siyang lamang 3 lapu-lapu, isang pula at saka 2 malaking yung regular o yung local na lapu-lapu. At ito mga kabatak, sunod-sunod na naming binabatak yung aming mga fish trap at talagang sobrang saya ng aming pagbabatak dahil ngayong araw ay talagang medyo sinaswerte talaga kami dahil sa laman ng aming mga fish trap ay mga lapu-lapu talaga. At marami nga rin pala mga kabatak ang nagtatanong kung hindi raw ba pumapayat yung aming mga nahuhuling isda dahil medyo matagal namin bago batakin ang aming BOBO. Base po sa aming obserbasyon ay hindi naman po pumapayat yung mga isda kahit po ito ay medyo matagal sa laot. At base nga pala sa aming experience mga kabatak ay habang tumatagal yung aming BOBO sa laot ay lumalaki yung laman. Dahil kapag nakikita ng mga malalaking isda na merong nasa loob ng BOBO na maliliit, ayun yung nagiging pagkain nila at pilit nilang papasukin yun. Kaya pagpasok nila ay sigurado huli na ni kabatak yan. Maraming klase nga pala mga kabatak ng isda na aming nahuhuli. Yan, yung pinakamasarap sa inihaw. Pakoy, na paborito ng mga manginom. Ayan, tuwan-tuwa pa talaga yung aking isang kasama at talagang may pagtaas pa. Dahil malaking lapu-lapu o banahan dito ang tawag sa amin. Uy, muntik pa talaga. Buti na lang medyo malawak yung ibabaw ng aming bangka at hindi malalaglag yung isda kahit magpumiglas pa yan. Kaya sa makakapanood nito mga kabatak, baka naman may sponsor ng pang-grip dyan o yung panghawak ng isda. At ang sumunod nga na BOBO mga kabatak ay 2 red grouper o banahan kung tawagin dito sa amin. Ay sobrang saya talaga dahil yan 2 piraso kung magtatatlong kilo ang isa niyan o 2 kilo ay talagang kwarta na. Libo ang halaga ng 2 yan mga kabatak. Nagsusubok nga din pala kami mga kabatak na magbuhay ng ganyang lapu-lapu at kapag nabenta namin ng buhay yung ganyang banahan ay siguradong paldo-paldo ang aming benta. Halos 1 hanggang 2 linggo nga pala mga kabatak na nakababad ang aming BOBO sa laot. Kaya sa mga nagsasabi mga kabatak na parati akong jackpot ay hindi rin po dahil kung araw-araw po yan sigurado mayaman na si kabatak. Wish ko lang. Subalit datapot mga kabatak ay paminsan-minsan ay ako'y nagbibigay ng isda sa aking mga followers. Ay hindi po ibig sabihin nun ay malaki na yung kinikita ko sa ganitong pangingisda at sa aking pagbablog. Sa totoo lang mga kabatak ay hindi pa rin talaga ako sumasahod ng ganong kalaki. Kung meron man ay pailan-ilan dollars lang at hindi ko pa talaga ito nawi-withdraw. Kaya sana mga kabatak sa patuloy na pagsuporta ninyo at sana dumami pa yung ating mga followers ay pagdating ng panahon malay mo lahat ng huli ko sa isang batakan ay ipapamigay ko ng lahat basta magkasahod lamang. Ito naman mga kabatak ay puro maya-maya o pulahan kung tawagin din sa amin ang nahuhuli. At ito yung isang design ng aming BOBO mga kabatak. Wala nga pala itong frame. Puros mga Amazon lamang yung gamit namin dito at walang pampatigas. Kung pampatigas daw.
Ang ibig ko po sabihin pampatigas mga kabatak ay yung bakal. Wala talaga itong inilagay na bakal o kawayan para tumayo yung fish trap natin o yung BO-BO. Talagang Amazon lamang siya. Ayan oh, maganda rin nga pala ito mga kabatak dahil bukod sa magaan ay tipid pa sa materyales yung ganitong klase ng aming design. At ito mga kabatak, yan. Kahit ito ay merong itlog ng panos o itlog ng pusit, ay marami pa rin itong huling maya-maya o pulahan. Talagang napakaswerte ng araw na ito dahil kadalasan talaga mga kabatak sa aming experience ay wala talagang masyadong pumapasok na isda kapag ganitong maraming itlog ang pusit. Ito mga kabatak, makikita ninyo latag na talaga at hindi na magkasya sa timba yung aming nahuli. Ito nga pala ay huli nung isang grupo ng aming mga fish trap mga kabatak. At talagang kapag ganito ay medyo jackpot na. Para sa akin nga pala mga kabatak ay isa ito sa pinakamagandang pamamaraan ng panghuli ng isda. At bakit ko ito nasabi? Imagine mga kabatak ay pupuntahan mo lang ito kapag mag-harvest ka na o kapag kukunin mo na yung huli nitong isda at hindi mo ito kailangang bantayan ng mahabang panahon. Ilalaglag mo lang ito talaga dyan sa gitna ng dagat at makakahuli na ito ng isda. At marami rin nga pala nagtatanong mga kabatak kung may pain daw ba ito. Nasubukan na namin mga kabatak na lagyan talaga ito ng pain pero talagang garantisado. Parehas lang ang huli ng wala at merong pain. Hanggang sa balon-balunan nga ng manok mga kabatak ay ipinain na namin dyan. Kaya mas okay talaga na wala pang gastos. Itong isang fish trap na ito mga kabatak ay kukunti lang ang huli. Baka naman sabihin ninyo ay puro may malalaking huli lang yung aming ipinapakita. Iyan, walang laman mga kabatak. At sa susunod mga kabatak ay ang iba-vlog ko naman ay yung walang laman at napakarami talagang walang laman dyan sa aming mga fish trap na yan. Siyempre, sino ba naman ang manonood sa akin mga kabatak kung ang binabatak o inaangat natin ay puro sabaw at walang laman. At ito mga kabatak, may assignment nga pala ako sa inyo. Ano nga daw pala talaga ang English ng alatan? Alatan ang tawag sa amin nung ganong isda mga kabatak. Ang sabi ng aming isang kasama ay salty daw dahil alatan. Pero marami nagsasabi din na matabang daw ang ganong isda. Pero ako na ang nagsasabi sa inyo mga kabatak, masarap ang ganong isda lalo na kapag ipiprito mo. At ito na nga mga kabatak, ang lahat ng aming nahuli. Umabot nga pala ito ng kulang-kulang 90 kilos mga kabatak. Paldong-paldo. At maraming salamat sa inyo mga kabatak. Ingat!